Episode 179 na tayo ng FPG's Batang Quiapo, mga kapuso, araw ng Lunes. Naglilinis na nga itong si Santino ng gym, no, at napansin niya na parang merong tao nga sa loob ng bodega. Kaya nagtatawag siya, may tao ba dyan? Ngayon biglang dumating tong si coach. Ano yun, Santino? Coach, para po kasi may tao dun sa loob eh. Nung pagbukas ng pinto, ay walastik, ikaw lang pala yan, Roberto. Siya nga pala, si Santino, bago nating janitor. Santino, siyang maintenance natin dito, si Roberto. Kapag may kailangan ka na ipagawa sa kanya, tawagan mo lang siya. Ayun ay kung makikita mo siya lagi kasing wala ito eh. So nag-peace bump sila, no? Nagkakilala na nga sila. Samantala, dumako na tayo kina David aka Tanggol. Nagpapasalamat siya sa kanyang ama dahil nga marami siyang natutunan dito. Wala yun, anak. May girlfriend ka na ba? Asa ngayon po, may nililigawan po ako. Ayos yan, may inspirasyon ka. So ito na nga, nagkausap na nga sila. Sasabihin ko lang po sa inyo, may sarili po akong prinsipyo. Gusto ko po talaga na ipagpatuloy ang profession ko. Gusto ko po na maging pulis talaga at masunod yung kagustuhan ko. Alam mo, anak, makita lang kitang masaya, suportado ko. Okay na sa akin yun, basta't kapag may kailangan ka, sabihin mo lang ako. Tutulungan kita. Salamat po. Yun, samantala, pinuntahan nga ni coach itong mga boksingero para bigyan ng paalala na simula na nga bukas ang kanilang laban. At wag daw sila nga maging kampante, kailangan magsanay. At sabi niya, ang grupo nyo, Chito, kailangan ninyong galingan, hindi pwedeng bara-bara, sabi naman ni Lawrence. Nako, ako lang naman ang nagdadala sa grupong ito eh. Ako lang naman nagpapalakas sa mga yan. Alam mo, Lawrence, ang kayabangan, wag mong idaan dito. Kailangan ilabas mo yan sa may ring, okay? Good luck, galingan nyo, ikaw pa man ang pambato ng gym, kaya kailangan ipanalo mo ang labang ito. Samantala, may tumawag kaya David at sabi niya, kinakailangan ko na pong umalis. Bakit? Kasi po yung nililigawan ko, medyo na bad trip po sa akin eh. Ba't naman? Nakagawa po ako ng kasalanan na hindi niya nagustuhan eh. Alam mo, suyuin mo, bilang mo ng flowers o kaya tsokolate, tsak, maugustuhan ka nun. At saka anak, maraming salamat sa oras sa panahon na binigay mo sa akin. Walang anuman po, maraming salamat din po. So bago siya umalis, dumating na nga itong si Don Julio at nagkita nga yung maglololo. Alis na po ako. O sige apo, mag-iingat ka. Umalis na nga siya. So bago sila nagkahiwalay na mag-ama, nagkamay muna sila, no? At sabi nga ni Don Julio, kamusta ang araw ninyo mag-ama? Eto, sinunod ko yung sinabi nyo. Papa, tama nga sinabi nyo. Nagkaroon kami ng quality time. At nakilala ko na rin siya kahit papano. Dito ko napatunayan na hindi niya habol ang yaman ng pamilya natin. At meron siyang prinsipyo, meron siyang isang salita. Talagang gusto niya pagpatuloy ang kanyang propesyon. Maigi naman, very good. At nakikilala mo na paunti-unti ang iyong anak. Halika na, puntahan na natin ang Red Phoenix. So ito na nga, pinuntahan na nga nila. Sabi ni Angkong, nasaan si Ramon? Ay, susunod na siya. So ito na. Ay, eto na pala yung anak ko. Yan na, nagkamayan sila, no? Kasi nga, kailangan nilang magkita dahil meron nga silang importanteng sasabihin ang Red Phoenix na kinakailangan nilang kumuha ulit ng shabu, di ba, na nagkakalaga ng 100 million kasi ibebenta nila ito sa kanilang kliyente, di ba, na big time. So hindi na nila ito pinatagal pa. At iba yung presensya ni Ramon dito kinamusta siya, sabi, kamusta ang bakasyon? Hindi yun bakasyon kundi honeymoon, sabi, no? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, naparito ako para maningil, sabi, no, di Angkong. Ay baka naman pagbigyan mo kami ng ilang araw pa, kaya mo babayaran naman namin ikaw, babayaran ka namin sa aming utang, pero nakikiusap lang ako, sana pagbigyan mo pa kami ng mapagbigyan ng mga sabunga. Sabi nga ni Ramon, no, nagkagulo ang shipment, nagkaroon ng problema dahil nga sa mga utang na hindi pa nababayaran. Alam ko, business partners tayo at magkakaibigan na rin tayo, magkasosyo, pero sa pagkakataong ito, kailangan ninyong bayaran ang inyong utang dahil ang utang ay utang, business is business.
So lumapit na isang miyembro ng Red Phoenix at na-bad trip nga kay Ramon. Sabi niya hindi ka mapakiusapan. Sabi niya go to hell. So naiintindihan ni Ramon nung sabi mo, alam mo hindi ko naiintindihan, walang iya ka. Dahil ba wala kayong pinoproblema kagaya ko? Nagkaroon nga ng raid sa kasal ko at nanakawan pa kami. Tapos ako ang dahilan kung bakit kayo nakalaya. Kundi dahil sa akin wala kayo ngayon dito, tapos ito lang igaganti ninyo. Wala kayong utang na loob. Kaya na nagkainitan na sila, nagkasamaan na ng loob, diba? Yung dating magkasosyo sa negosyo, ngayon ay magkaaway na. At nagkatutukan pa nga sila ng baril. Inaawat na nga sila ni Angkong. Sabi, pagpasensya mo na siya, Ramon. Mainit lang ang kanyang ulo dahil nakainom lamang siya. O sabi naman ni Don Julio, itigil mo na yan, Ramon. Hindi, Papa. Kailangan kong turuan na leksyon ng mga ito. Alam nyo, bukas na bukas kailangan makabayad kayo. Dahil kapag hindi kayo nakabayad sa due date, ito lang masasabi ko, magkaubusan na tayo ng lahi. Sabi niya, magkaubusan na talaga. Nagtutukan na sila ng baril Talagang sobrang intense na eksena. Pati yung mga bodyguards sila, nagtutukan na rin ng baril. Ayan, So, kinakailangan na nga rin nilang sumipat dahil nga ang pinunta lang talaga nila dito is maningil. Yun talaga. Diretsahan na. Iba talagang magalit to si Ramon, nakakatakot. Kakaiba talaga. So, ayun na nga. Dahil nga sa nagkainitan na yung dalawang panig, wala na rin nagawa yung Red Phoenix kundi magbayad. Samantalang itong si Santino, pinuntahan nga si Roberto para alokin ng pagkain kasi nga lunch break na. Hindi naman siya pinapasin nito dahil nga ang lalim ng iniisip saka ang layo ng tingin. At tumingin na rin siya ng tawa dahil nga napagkamalan niya na parang magnanakaw. Samantalang Red Phoenix, nagtatalo sila ni Angkong. Sabi ni Angkong sana hindi na sana pinatulan pa. Ngunit ang sabi naman niya wala siyang pakundangan, binabastos niya tayo. Akala mo kung sino siya. Porket ba meron siyang nagawa sa atin? Sabi naman ni Angkong, may utang na loob tayo sa kanila. Ano naman kung ganon, sabi niya, palibasa kasi hindi kayo marunong lumaban, mga duwag, sabi niya. So, sabi naman ni Angkong na pag-desisyon niya na wala silang choice kundi bayaran nga sina Don Julio. Bukas na bukas. Yun. So, yun na. Tuloy na nga nilang tinapos ang koneksyon sa pamilya nga ni Ramon at hindi na ito mauulit pa. Sinabi na nila, diba? Kasi nga nagkagulo na nga sila yung dalawang panig kumbaga yung dati magkaibigan, dati magkasosyo sa trabaho or negosyo yun na nga, naging magkaaway na. So nagkaroon nga ng heated confrontation kanina. Kaya yun, so no choice sila kundi nga sumunod sa kondisyon nito ni Ramon. Samantala habang naglilinis na nga ng boxing ring itong si Santino, nagkaroon siya ng interest dun sa boxing gloves ni Lawrence at nahuli siya nito. Sabi niya, ano yung ginagawa mo? Sensya na po sir, inalis ko lang po kasi maglilinis na po ako ng boxing ring. Teka lang, di pa ako tapos sa'yo, kinakausap pa kita. Gusto mo ba talagang maging boksingero? Opo, gusto kong maging boksingero kaso nag-iipon pa lang ako ng pang-entrance para sa training. Alam mo, sa itsura mong yan, dapat maglinis ka na lang Huwag mo nang pangarapin, Brad, kasi mahirapan ka lang. Dahil ikaw, nababagay ka lang talaga sa pagiging janitor. Hindi ko totoo yan, sabi ko ng kuya ko. Kapag may prinsipyo ka, ipagpatuloy mo. Kailangan mong gawin. At naputo ka naman sa kuya mong bolero. Alam mo, hanggang dyan ka na lang. O sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng pera 1,000 pang training mo. Ops at ops, kailangan labanan mo muna si Chito. Kaso baka magalit si coach kasi naglilinis ako dito. Ako ang bahala. Kala ko ba matapang ka? Labanan mo siya kahit isang round lang. Samantala, ito si Warden pinuntahan si Chief Espinas para makibalita. Sabi ni Chief Espinas, okay na. Tagumpay ang kanilang misyon. Napatay na nila si Congressman Sibilya. Kung ganun po okay naman ba ang trabaho nila? Malinis ba? Wala naman sabi si Bubbles Kaya sa tingin ko, malinis ang trabaho nila. Sige po, Chief, alis na po. Kunin ko na yung pera para pagpartiin na natin. Sige,
Samantala, bumalik na nga sina Babon sa si Tanggol. Alam mo, Tanggol, kapag nalaman ito ni Chief Espinas, matutuwa yun sa'yo. Jack, bibigyan ka niya ng panibagong misyon. At mabibigyan din ng pabuya ang mga kaibigan mo. Saka huwag ka mag-alala, may party ka dito. Bibigyan ka ng pera, hindi naman madamot si Chief Espinas. Paano kung tumanggi ako? Si Chief Espinas lang makakasagot niyan. Alam mo, Tanggol, sasagutin ko yung sinabi mo. Kapag tumanggi ka, mapapahamak ka, o di kaya mga pamilya mo, o di kaya mga kaibigan mo. Walang makakatanggi sa ipinag-uutos ni Chief Espinas. Ito lang masabi ko sa'yo. Babait naman talaga siya. Huwag mo lang talagang gagalitin. Masama lang siya kung magalit, pero kapag nakilala mo siya, malalaman mo na mabuti pala siyang tao. So dumating na nga si Makasanto, sabi niya, anong balita? Di ba kayo nakilala? Marami kami nakalaban ng mga pulis saka mga tauhan ni congressman. Naku, ito mga ba sinasabi ko Naku sir, wala na akong bago dyan. Natural, hindi naman talaga may iwasan na magkaroon ng kalaban. Mahalaga, nakabalik kami dito. Kaya tsak, hindi naman kami nakilala. So ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapamilya. Binigyan na nga ng parte itong si Tanggol ni Chief Espinas, binayaran siya ng 100,000 pesos, ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi nga niya masikmura yung kanyang trabaho. Ngayon, pinapipilitan siya na tanggapin na yung pera. So tingin ko naman, tatanggapin niya to kasi nga pinakita nga sa trailer, di ba, na ibang-iba na yung itsura ni Tanggol. Maayos at maganda yung pananamit niya, pang action star talaga, no? Pang mayaman yung datingan niya. So, ito yung mga magaganap bukas mga kapamilya. Kaya wag natin itong palalagpasin at abangan natin ang episode 180 ng FPJ's Batang Quiapo at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi mga kapamilya, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.